Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pabunyari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lidinihi alqawim. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin na mga kapatid sa pananampalataya at mga giliw namin na taga-subaybay, ang napakahalagang paksa na kung saan ito ang pinakakatibayan ng Islam, ang maluwalhating Quran. Ang maluwalhating Quran na kung saan maraming pagkakaiba sa mga sinaunang aklat na nauna kaysa rito. Maraming pagkakaiba. Isa na sa pinakapangunahin na pagkakaiba ng banal na Quran o ang maluwalhating Quran ay ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang yung mga sinaunang aklat ay hindi yaunang himala. Kumbaga, hindi ang himala yung aklat na dala-dala nila. Ano ang halimbawa, mga kapatid, sa sinasabi natin? Ang pinakahalimbawa nito ay kukuha lang tayo ng tatlong klase ng aklat. Tatlong aklat na kung saan ito ipinagkaloob sa mga kilala at dakilang sugo at propeta ng Allah, sumakanilang nawa ang kapayapaan. Ang nais kong bigyan ng konting comparison ang pagitan ng Torah ni Moses at saka Injil, Gospel ni Jesus Christ, Isa alayhis salam, at ang banal na Quran na ipinagkaloob sa pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang pagkakaiba nito, mga kapatid? Unang-una, pagdating sa himala, ay ang Torah ni Moses ay nakilala bilang batas. Ibig sabihin, nakilala bilang batas na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang Torah ni Moses. Allahu Akbar. Bilang batas na mula sa Allah. At nakilala naman ang Injil o Gospel na ipinagkaloob sa dakilang sugo at pinakahuling propeta galing sa angkan ng Israel na si Isa alayhis salam, si Jesus Christ. Ang kanyang Gospel itinatawag na Injil. Ibig sabihin ng Injil ay magandang balita.
sa wikang Arabic, bishara, magandang balita. Ang Injil kasi ay wikang Aramaic. Nang ibig sabihin ng Injil na ito ay bishara, magandang balita. At actually, itong salitang magandang balita ay naintindihan ito ng mga kakristyanuhan, lalo-lalo na sa Pilipinas, na tinatawag nila ang gospel ng magandang balita. Actually, totoo yun. Kaya lang, na-experience kung paano siya naging magandang balita, yun lang ang hindi masyadong klaro sa karamihan. Okay, ang banal na Quran, ang ibig sabihin ng Quran ay binibigkas, binabasa. Binibigkas, binabasa. Okay? Binibigkas, binabasa, ibig sabihin, talagang sinusuri ang kanyang kahulugan. Na medyo ang kahawig naman sa Zabur, yung salmo ni David, yung Zabur ni Daud a.s. Ganon din yung aklat na ang kanyang anak na si Sulaiman, si Solomon a.s. Ito naman ay aklat na ikinakanta ni Daud a.s. kapag binibigkas na ikinakanta. Na katulad din ng banal na Quran, hindi na magkahawig lang katulad ng banal na Quran na ikinakanta rin ng mga Muslim. Ibig sabihin nun, ikinakanta mga kapatid, hindi yung kanta na nakagawian niyo, Huwag niyo akong ma-misinterpret. Ikinakanta, ibig sabihin nun, pinapaganda ang tono ng bigkas kapag binibigkas ito. Okay? Ang kahawig naman niya sa Torah ni Moses, kung ang Torah ni Moses ay batas, nakilala bilang batas na ipinadala ng Allah sa mga tao, ang banal na Quran ay batas din. Na kung magaling ang batas na ipinagkaloob ng Allah kay Musa a.s. kay Moses, ay mas magaling bilang batas ang ipinagkaloob ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito'y kumpleto na. Makasano, kumpleto na siya na batas sa sangkatauhan, sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng lugar. Yung batas dito sa Quran ay sapat na bilang batas ng Allah sa lahat ng sitwasyon, lahat ng tao, lahat ng lugar, at lahat ng panahon. Allahu Akbar. Lahat ng panahon. Kung sa pagiging magandang balita naman, na kung saan yun ang dala-dala ng gospel ni Jesus Christ, kaya tinawag na magandang balita, meron din ang Quran. Ibig sabihin, ang pinakamagandang balita dito sa banal na Quran, una-una ang kanyang pagiging kumpleto. Na isa sa mga huling versikulo ng banal na Quran na ipinahayag yung nagpahayag na sinabi niya, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sinabi ng Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ngayon ay kinumpleto ko sa inyo ang inyong din. Kumpleto na siya. Wa atmamtu alaykum ni'mati, at ginawa kong ganap, buo sa inyo ang aking biyaya. Wa raditu lakum al-islam dina, at ang Islam ang bukod tanging
kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang higit pa. Kaya nandito yung magandang balita na kung saan, sabi nga ng mga Hudyo sa Madina, sabi nila, kasi nung nag-migrate kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay nandun na mga Hudyo. Inabangan nila itong pagdating ng huling sugo. Akala kasi nila magagaling sa kanila eh. Yun ang akala nila. Kaya para bagang, punta tayo ng Madina kasi magagaling pa rin sa atin yung huling propeta. Kaya kailangan handa na tayo doon sa lugar na sinabi sa kasulatan na doon magmumula o doon mamuhay ang huling sugo sa Madina. Kaya nandun sila sa Madina. Anong sabi ng mga Hudyo sa Madina? Sabi nila, merong bersikulo sa inyong kasulatan sa banal na Quran, sa maluwalhating Quran, na kung sakaling sa amin lang ipinahayag ang magandang balita na ito, ay magdiriwang kami. Sabihin, magkakaroon ng malaking pagdiriwang dahil sa nabuo yung batas, nabuo yung biyaya, at nabuo yung relihiyon. Pero wala, hindi mo makita ito sa saan ba ito? Sa kanilang aklat na Torah. Walang ganun sinasabi. Okay. Ngayon, ano ang pinakamatinding pagkakaiba ni Moses, ni Isa a.s. at saka si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, sa mga kanilang lawang lahat ang kapayapaan? Anong matinding pagkakaiba ng tatlong propeta? Ngayon ay gusto kong kasing i-summarize yung paliwanag patungkol sa pagiging himala ng banal na Quran. Ang Torah o sa misyon ni Musa alayhis salam, nung siya pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya pinadala sa lugar na kung saan, sa mga tao na kung saan sila ay magaling sa magic. Ibig sabihin, magagaling sa magic ang mga Egyptian at saka yung mga tauhan ni Pero, mga magagaling sa magic. Kaya ang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng magic. Ibig sabihin na ipinagalob na Allah kay Isa alayhis salam ay katulad ng kay Musa alayhis salam, kay Moses ay katulad ng magic pero hindi magic. Bakit hindi magic? Ito ay totoo. Kapag naging ahas yung tungkod ni Moses, ay yun ang pinakapangunahin sa dala-dala ng himala. Kapag naging ahas ay tunay na ahas. Hindi siya ahas-ahas lang. Talagang tunay. Alin ang patutuo na yun ay tunay nung nagkaroon ng paligsahan ang mga magician ni Pero para kalabanin ang magic magic daw nila, sabi nila, magic daw ni Moses, ni Musa alayhis salam, na kung saan merong, ayon sa history, merong more or less 30,000 na mga magician ni Pero na dumating para makipagpaligsahan kay Musa alayhis salam. Sabi nga sa banal na Quran, falamma alqaw hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilayhi annaha tas'a. Nung inilabas nila yung kanilang mga lubid at saka mga malit na stick o yung kanilang mga tungkod, ay akala ni Moses, kasi tao lang si Moses, akala niya gumagalaw ang mga ito. Akala niya ahas kasi naging mukhang ahas yung kanilang mga lubid at sa kanilang mga stick o mga tungkod. Nagiging ahas sa paningin ni Moses at paningin ng mga tao na nandoon sa paligsahan na yaon.
Pati si Musa ay natakot. Natakot si Musa alayhis salam, si Moses. Pero sabi ng Allah, huwag kang matakot. La takhaf, innaka antal a'la. Huwag kang matakot dahil ikaw mangingibabaw. Kaya nung itinapon niya ang kanyang tungkod, ay tinuklaw niya ang lahat ng libo-libo na mga maliit na ahas. Bakit na natuklaw? Nakain niya? Kasi totoong ahas eh. Kasi kung hindi totoong ahas, paano niya kakainin? Yun ang himala ni Musa alayhis salam. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang kwentong ito. Diyan lang muna kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang bawat isa sa atin ay nangangarap na magkaroon ng sarili. Ganun na nga mga kapatid. Nung binitiwan ni Musa alayhis salam ang kanyang tungkod, naging dambuhalang ahas at tinuklaw niya yung libu-libong mga ahas. Kinain niya lahat. Walang natira. Walang natira. Kaya yung mga may-ari ng mga lubid, mga stick, mga tungkod na ginawa nilang magic para maging mukhang ahas na gumagalaw, doon napatunayan nila na yung kay Moses hindi magic. Yung sa kanila magic, kaya nakayanan nung ahas ni Moses o tungkod ni Moses, natuklawin lahat at walang natira. Kaya, siyempre mga kapatid, sino ang higit na nakakaalam ng magic? Natural yung mga magician kasi alam nila na sa kanila magic lang, hindi naman totoo eh. Kaya napatunayan nila na yung kay Moses ay talagang himala. At yung dala-dala ni Moses na mensahe ay totoo na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aangkin ni Musa alayhis salam, ni Moses na siya propeta at sugo ng Allah, ay totoo. Sino nakakaalam ng katotohanan na talagang naging matatag sila? Yung mga magician ni Pero. Sabi nila kasi, yung dala-dala niya, hindi magic. Tunay na ahas, kapag naging ahas yung tungkod ni Moses, ay naging tunay na ahas, na kung kaya, yun ang himala. Yung sa amin, hindi. Ibig sabihin nun, dahil sa totoo ang magic ni Musa alayhis salam ni Moses, ibig sabihin nun, totoo si Moses na siya ay propeta at sugo ng Allah. Kaya anong naging resulta? Pagkatuklaw nung kanilang mga pinalabas na mga lubid, mga stick, ay na naging ahas, at natuklaw nung ahas ni Musa alayhis salam ni Moses, nagtaas sila ng kamay. Sabi nila, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Naniwala na kami sa Diyos na sinasamba ni Moses at saka si Aaron. Yun ang sabi ng mga magician. Kasi alam nila na si Moses hindi siya magician. Yung dala-dala niya katotohanan,
na kung kaya siya totoo na propeta, yung dala-dala ng aklat ay totoong aklat. Nagaling sa Diyos, galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya, anong sabi ni Firaun? Sabi na, amantum lahu qabla an adana lakum? Bago ako magpahintulot sa inyo, naniwala na kayo kagad, hindi pa ako nagbigay ng pahintulot. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Sabi niya, si Moses pala ay kumbaga sa siyang pinaka-master ninyo. Siyang pinaka-master ninyo na siya nagturo sa inyo ng magic. Samantalang hindi totoo. Alam naman ng Firaun na hindi totoo yun eh. Hindi naman kilala ni Moses yung mga magician eh. Pero yun lang ang lumabas sa bibig niya bilang pagmamalaki at pagmamataas at hindi pagtanggap ng katotohanan. Allahu Akbar. Pagkatapos nun, nung sabi ni Firaun, parusahan ko kayo, lawqattian na idea kung marjula kung min khilaf, puputulin ko inyong mga kamay at inyong mga paa na magkabila. Sabihin, kanan, kaliwa, kanan, magkabila. Tig-isa-isa pero magkabila. Yun ang parol sa kanila. Wala usallibanakum fi yuzu'in nakhl. Ipapako kayo sa mga puno ng dates. Ngayon, sumuko ba yung mga magician? Hindi, kasi nalaman ng katotohanan eh. Sabi nila, hindi na bali. Inna ila rabbina lamunqalibun. Kami ay babalik na sa aming Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang nangyari. Ang punto dito, ang gusto ko lang linawin dito, yung magic ng mga tauhan ni Pero na napatunayan ng napatunayan nila na yung himala ni Moses na tungkod at ayun ay hindi himala kundi totoo. Kaya ang punto ko lang dito mga kapatid, yung aklat ni Moses na Taura bilang batas, hindi yun ang kanyang himala. Okay. Punta tayo kay Isa alayhis salam. Actually, shortcut lang ng pagkukwento. Si Isa alayhis salam, sa panahon niya, ay hindi namang magic ang kanilang, kumbaga naging laganap sa panahon niya. Naging laganap sa panahon niya ay dumami ang mga tao na mga manggagamot. Nanggagamot ng maraming klase ng sakit. Kaya, ang himala na dala-dala ni Isa alayhis salam ay panggagamot. Nanggagamot siya ng mga sakit na kahit yung sakit na hindi kayang gamutin sa panahon na yaon. Katulad ng kitungin. Ay nagagamot niya. Ang kitungin kasi, hindi yung basta-basta nagagamot. At higit sa lahat, sabi niya, wa uhyil mauta biidnillah. Hindi lang siya nakakagamot ng may sakit, kundi nakakabuhay pa siya ng namatay, biidnillah sa kapahintulutan ng Allah. Kayo ng himala na ipinagalob ng Allah kay Isa alayhis salam, kay Jesus Christ. Panggagamot. Allahu Akbar. Kaya doon niya na ipaparating ang mensahe ng Allah doon sa mga tao na mga nagpapagamot sa Kanya. Maniwala man sila o hindi, ang mahalaga na iparating na yung mensahe. Allahu Akbar. Kaya yun ang nangyari mga kapatid, yun ang naging himala ni Isa alayhis salam na naging dahilan ng pagtanggap ng tao sa kanya, lalo sa kanyang mensahe. Pero, yung Injil, yung Gospel na magandang balita, hindi yun ang naging himala ni Jesus Christ. Ngayon, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito na yung pinakapaksa natin, ang kanyang himala mismo, bukod doon sa maraming himalang nangyari at nagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang banal na aklat, ang maluwalhating Quran, ang mismong himala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit?
Kasi alam ng Allah, siya naman ang lumikha sa atin, alam niya kung anong kahinatnan natin, anong mangyari sa mundong ito. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa panahon ng huling sugo na ito ay ang magiging laganap ang knowledge, ang kaalaman na mga hindi pangkaraniwang kaalaman. Yun ang dadami. Kaya dahil doon, ang ipinagkaloob ng Allah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na himala ay kaalaman. Na which is, ang banal na Quran ay napapaloob dito ang mga kapaliwanagan patungkol sa kaalaman na maaring naabot na ng mga tao kung anong katotohanan hindi sa mga kaalaman na ito, o maaring hindi pa sila masyadong sigurado, pero naipapaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Okay? Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran? Sinabi ng Allah sa Surat Fussilat, Surah 41 ng banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sabi ng Allah, ipapakita namin sa kanila. Tingnan niyo yung aya. Hindi na sinabing ipapakita namin sa inyo. Sabi na ipapakita namin sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga hindi Muslim. Kasi kung tinutukoy ng Allah, kayo mga Muslim ang makakita, ay unang-una, hindi siya masyadong maging malaking issue. Kasi ikaw nakakita ng katotohanan, na ikaw rin na nag-aangkin ng katotohanan na yaon, ay hindi masyadong malaking issue. Kasi, para bagang, ang inaangkin mo, ay nanggagaling lang sa'yo. Pero kung ang makakita ng katotohanan ay hindi Muslim, at yung katotohanan na inaangkin mo bilang Muslim, ay magiging katotohanan o magiging kapanipaniwala ng higit. Kapanipaniwala ng pag ikaw, pero mas kapanipaniwala ng higit. Kaya sabi ng Allah, ipapakita namin sa inyo, o sa kanila, sorry. Ipapakita namin sa kanila, sa nurihim, sa kanila. Hindi sinabing sa nurikum. Sa nurihim ayatina fil afaq, ipapakita namin sa kanila ang aming mga palatandaan sa mga kalawakan. Wa fi anfusikum. Sa nurihim ayatina fil afaq, wa fi anfusihim. Sa kanilang mga sarili. Sabihin sa kanilang mga sarili. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, upang mapatunayan nila na ang banal na Quran ay totoo at ang Islam ay totoo, si Prophet Muhammad ay totoo, ang Allah na tagapaglikha ay siya ang tunay na dapat na sambahin. Sino makakita? Ang mga hindi Muslim, yung mga nasa labas ng Islam. Na patutunayan nila yung kaalaman, pagkatapos, yung pala yung kaalaman na pinatunayan nila, ay nabanggit na sa banal na Quran. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, although napipaliwanag natin sa sunod, pero halimbawa ko lang ngayon, yung development, yung gradual na development ng sanggol, gradual ang development ng sanggol, ang bata, sa sinapupunan ng ina. Yung gradual na pagdevelop ng sanggol sa sinapupunan ng babae ay nadiskubre nila gaano katagal, siguro more than 60 years. 65 years ago, o almost in between. 60 and 70 years ago.
65 yata kung hindi ako nagkakamali. Kasi parang 1954 eh. Sabihin 66 years. 1954, na-discovery ng mga embryologists, embryologists? Yung term lang medicine. Sabihin yung mga doktor ng panganganak o doktor na sila nakakaalam kung ano nangyari sa sanggol sa sinapupunan ng mga babae, ng mga ina. Na-discovery nila ang mga katotohanan na ito. Una-una, yung pag-develop ng sanggol sa sinapupunan ng ina ay na-discovery nila. At isa-isa na-discovery nila ang napatunayan nila na yung sanggol na nabubuo sa sinapupunan ng ina, yun ay sperm na pinagsama na sperm ng lalaki at saka babae. Kasi dati ang paniniwala nila, ang nabubuo talaga ng sanggol, sperm lang ng lalaki. Para, kumbaga sa yung sperm ng lalaki ay parang binhi. Parang binhi. Kumbaga sa pale, parang butil, na kapag itinanim mo, tutubo yung butil, magiging binhi ng palay, tapos didinigan, kapag nadindingan, lalaki. Ang pagkakalam nila ay yung nanggagaling sa babae, pandinig lang doon sa sperm ng lalaki. Pero ang totoo, hindi. Ang pinagsamang sperm. Allah Akbar. Ang pinagsama. Yun ang mga na-discover nila na siguro mga 65 o 64 years ago. Samantalang, almost 1,450 years ay napapaloob na sa banal na Quran yung paliwanag doon sa stages ng pagdevelop ng sanggol sa sinapupunan ng babae. Kaya, ibig sabihin nun, ang kaalaman na kumpleto, na totoo, na makatotohanan, na angkop sa pangyari, kasi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa bagay na ito, at maraming pang bagay na matutuklasan, ay nasa banal na Quran. Kaya dun sa ayah, babalikan ko yung ayah, sabi niya, وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Sa kanilang mga sarili, makita nila, para mapatunayan nila, ang banal na Quran ay totoo, ang Islam ay totoo, ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang dapat na karapat-dapat na sambahin, at si Prophet Muhammad ay tunay na propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Marami pang iba. At ano ang karugtong ng ayah? أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Hindi pa ba sapat sa iyong Panginoon na lahat ng bagay ay siya ay testigo, siyang higit na nakakaalam, dahil siya ang testigo. Maraming salamat mga kapatid. Ito'y introduction lamang po. Inshallah ay may papaliwanag pa natin na mas mahaba. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.